isa sa hindi ko malimutan na encounter ko yung sa Wansa. Wansa. Ah, Saan yung sa Wansa? Ulo-Sulo. Kailan? 2015, month of July. Din. Oh. Ano yun? Ano yung kalaban nyo doon? Sino yung mga Abu Sayyaf. Mga Abu Sayyaf under ni Radulan. Sayron. Bakit ano yung kuwan doon? Bali, ang mission namin doon is, di ba may nairong nakidnap na yung Coast Guard, dalawa. Oh. Tapos yung isa, kapitan ng barangay sa Itil. So, nag-conduct ng operation under ni Colonel Bukyo, nauna. Tapos ang CEO ko noon si Captain Cardenas. So, ang mission namin doon is para may info lang na parang may kalaban doon, pero hindi kasama na rin yung sa mission na baka engage namin yung nag-kidnap. So, ang nangyari doon, ang ginawa ng PCP, siyempre sa Ranger tayo, ang area kasi ng Bonsa is nasa baba yan ng Tumatangis. Ngayon, ang ginawa namin doon, umakyat kami doon sa Mount Tumatangis. Inakyat namin yung Mount Tumatangis, tapos galing sa taas, pababa. Siyempre, kung mag-engage, hindi tayo dihado. Kumbaga, panalo tayo kung sakali na ma-engage. Okay, pero that time, ang designation mo? Ang designation ko noon is Platong Sergeant. O leading Platong Sergeant ako na. Platon yung dala mo dati? Oo, Platon. So, paano yung umpisa nyo doon first? Paano nyo pinasok? Ano yung nag-by foot ba kayo o nagsakay ng ano? By foot. So, naglakad kayo? Galing kami ng Budato. Doon sa mismong kampo namin, naglakad kami. Papunta Doon sa objective? O doon sa objective. Kasi kung na-obserban kasi namin doon pag kami nag-ooperate tapos sakay ng 6x, hindi kami na-engage. Pero lahat ng engage namin doon sa Ulo-Sulo, puro ano yan, from galing sa kampo, doon sa Budato. Basta maglakad lang kami yan papunta sa target. Kung sakali aling box yung ooperatan, hindi kami nagtatagal, engage yan. Okay. Tapos yung nangyari doon sa amin, sabi ko nga, galing kami doon sa taas, tapos bababa kami hanggang doon sa Wansa. Pagdating doon sa kalaghatian ng Mount Tumatangis, kumbaga parang malapit kami sa target. Mga gaano na kalayo kayo? Siguro ang layo namin doon sa target, siguro sabihin natin mga 300 o 300 meters. Pero siyempre, hindi man agad madiditik kung may kalaban dyan o madiditik kami kung may andyan yung mga sundalo. Oo. Kasi siyempre, marami naman yung kakahuyan. Vegetated. Oo, marami namang mas malalaki mga purpose doon eh. Parang prutasan talaga siya. Oo. Tapos, ang nangyari doon, ang ginawa ng battalion commander namin noon, tinawag yung CEO kasi battalion operation yun eh. Oo. Sino yung mga kabady nyo? Ang kabady namin noon is First Company. Yung kabady namin noon na nag-operate doon. Pero may kanya-kanya kaming access. Hiwalay kayo? O, hiwalay. So, ang ginawa ng yung batalyon sa amin nagbody. Yung sa command, headquarters, sa amin nagbody, sumama sa second company. So, ang ginawa ng batalyon commander namin doon, nagpa-raksak plan. So, raksak plan? Oo, raksak plan. Ano ba yung raksak plan? Yung raksak plan doon, iniwan namin yung mga namin doon, mga backpack. Tapos nag-iwan ng personnel para magbantay. So pag baba namin, siyempre tapos na nag-briefing na sa baba. Kasi parang hihiringan na namin na may kalaban. More or less, ano yung target na ang info sa inyo na kalaban? Ang info sa amin doon, siguro mga nasa 70 plus lang. Pero pagdating namin doon, ang dami pala. Ang sabi sa inyo? Oo. Tapos, nung pagdating namin doon sa baba, kumbaga, siyempre, yung tropa, alert na yan. Oo. Alert na. Ang ginawa namin, nag-box formation kami. Kumbaga, yung area kasi parang
ano siya, gradual pababa. So galing kayo sa taas? O galing sa taas, pero pagdating doon sa, siyempre yung mga tumatangis, mataas yan eh. Pero Oo. pagdating doon sa baba, gradual na siya lang dahan-dahan. O palandahan na siya. O dahan-dahan lang siya na pababa. So hindi siya ganun ka open naman. Open talaga. Kalbo. Pero meron lang mga naka-camouflaging na mga puno-puno. Siyempre, ano eh, mangustin, may mga durian. So, naka-box formation kami doon. Nag-box formation kami. Siyempre, nag-upi-upi muna. Tapos ngayon, dahil ako man yung nandun sa unahan na platoon sergeant, bali, dalawang platoon kasi yung nasa unahan eh. Oo. Yung isang platoon sa under ni Sir Herrera, Captain Herrera, umaga yung side niya, nandito siya sa bandang kanan, pero yung harapan niya is parang marami punong kahoy. Oo. Hindi niya ma-identify doon sa harapan. Ngayon, ako yung nandito sa kaliwa, medyo open siya, pero nasa ano kami, niyugan. Ngayon is may bahay na mga, siguro estimated is mga 100 meters. Tapos, Galing sa inyo? hindi, nasa harapan ko. O, galing sa Bahay. iyo? Oo, harapan mo. Ngayon, itinawag ko doon sa CEO namin na sabi ko, sir, for info, may bahay sa harapan ko, estimated mga 100 to 120 meters. Sabi ng company commander ko, sabi niya, paki-bayno mo nga alimos kasi alimos yung call sign ko. Kung saan, Tapos ngayon, sabi ko doon sa team leader, sabi ko, paki-baynuhin mo nga yung bahay. Pero hindi pa nakapaglabas ng bayno yung mga team leader. Sino yung team mga leader? Kung malala mo yung Si, team leader mo. No? ano yun, Sergeant Carmelo. Si, technical na yata ngayon eh, si Master Carmelo. Oo. Siya yung mga team leader ko noon dati. Yang sila yung magkakabas dati. So, hindi pa nailalabas yung tawag dito, yung bayno. May nakita na ako na gumalaw. Kasi ako yung nasa harapan eh, nakita ko na gumalaw dun sa, kasi yung bahay, paikot, puro halaman kasi. Ngayon nakita ko, Gumalaw na halaman. gumalaw na parang gumagalaw yung halaman ba, pero hindi ko pa na-identify na tao. May tao. Ngayon, sabi ko dun sa team leader, sabi ko, to, tingnan mo tao yan. Sabi niya, hindi, bulak yan, master. Sabi niya, hindi, tao yan. Nung natigilan kami dalawa na lumabas yung tao, mahabang buhok, may putput sa ulo, ang suot niya na backpack is yung backpack natin na dati na issue sa atin na ginagamit natin mag-airborne. Oo, yung walang... Floods. Oo, yung walang kuan, Walang frame. Oo, walang frame. So, yung backpack niya, ang daming mga sabit na galon na puti na mayroong mga dot na black. Ngayon, yun man yung palagi naming nakikita na minsan pag ma-encounter, ma-engage, palatandaan namin yun na yung mga galon na ganon is yun ay sa Abu Sayyaf. Kalaban. Sa kalaban. So, lumabas na yung di nakita na namin, lumabas, mahabang buhok. Parang kinabahan ako. O nung kinabahan ako, ang pagkaintindi ko ay kunti lang. Di sabi nung... Pero isa pa lang yun nakita Isa mo. pa lang yun. Tapos, sabi nung CEO ko, ano, kumusta yung pinabayno sa'yo, Alimos? Sabi ko, sir, hindi na kailangan i-bayno, sir. Sabi ko, positive, sir, may kalaban. May baril? Wala. May baril. Ang baril niya is M16 E1 attached M23. Mga anong oras yun? Yung time Mga yun? Kasi- oras yun siguro, estimated. O Mga ano hapon? na yun siguro, mga po, malapit na magkalasing yun. Ng hapon? Oo. Tapos, ang pagkaintindi ko, kunti lang. Ngayon, yung kalaban, parang natsamba na, parang siguro, time na ibigay talaga siguro sa amin. Parang, alam mo yung, nag-formation yung isang batalyon, tapos pinaupo lahat yung tropa, tapos pinatayo. Ganon kadami. So nakaupo lang pala yun O sila? nagpapahinga rin lang sila doon sa lugar na yon, doon sa may bahay. Pero yung bahay na yon, yung nakikitang isang bahay, yung baba noon puro din yung kabahayan na inabando na ng mga sibilyan. Siguro nagsipaglikas yung mga sibilyan dahil maraming ang armado. So yung bahay na rin yun, abandon din yun? Yung bahay na yon, may tao siya pero iniwanan ba dahil nandun nga yung armado. Siguro nung time na yon na nandun kami, is mag-move na rin sila. Nung tumayo kasi yung siguro yung leading nila ba, parang discount kung sa atin. Hindi na ako halos makapagsalita dahil lang si pagtayuan. Ang kapal, ang dami.
Tapos ngayon, gumanya yung, siyempre, lahat ng tao may takot eh. Oh. O may nervyos. Ang nasabi ko lang, naitawag ko lang doon sa radyo, doon sa CEO ko, na monitor man ng battalion commander. Sabi ko, hindi na kailangan sir ibayno yung sir kasi may kalaban na sir, positive. Marami sila sir. Tapos, siyempre, naunahan ako ng nervyos. Kahit sabihin natin marami na ako naging experience, pero sa time na yun, noon lang ako nakakita talaga ng maraming kalaban talaga na eye to eye na nakita ko talaga na marami talaga. Di siyempre yung nervyos nandun eh. Oh. Yung trupa, palibasa palagi, dati na kaming naka-skirmisher, kumbaga naka-prepare na dati Naka-prepare na i-engage na lang. Naka-aiming na. Oo, nakapuno-puno lang kami kasi shortcut lang dun eh, para nag-upi-upi lang. Ngayon, sabi nung battalion commander, sabi niya, Alimos, saan yung direction? Sabi niya, sir, may trail sir na maliit. Yun yung sinusundan nila sir, pero papasok sa atin. Nasa gitna mismo sir. Sa tapat mismo sir ng platoon ko sir. Tapos ngayon, sabi niya, papasukin. Wala mo na magbabaputok, papasukin. Ayun na lang binitawan ko sir, nung malapit na, sabi ko, prepare to engage. Yung isang gunner namin, siguro may interview mo mamaya, yung isang gunner namin, si Sajid Gabina, siya yung gunner doon sa kabilang platoon. Doon dumaan sa may kanila kasi nagsanga yung Daan. Yung trail. Oo. 5 meters. 5 meters? Oo. Pero yung hindi namin ma-identify, hindi namin alam yung Coast Guard na nandoon pala. Kasama doon sa nag-uuna. Kasama na nila ang Coast Guard doon. Oo. Ngayon yung Coast Guard parang nakita na alam nila na ranger nga. Kasi siyempre yung iba may mga patches kasi. Ang ginawa nung Coast Guard parang hindi na niya ma-explain yung nararamdaman niya kasi alam niya talaga na i-engage. Parang hinawakan niya na yung kamay nung kasama niya na Coast Guard din na enlisted yun eh. Isa man lang din yung official. So nakita kayo? Oo, nakita. Pero may wala pa putok? Wala pa. Ang ginawa niya, parang nagsisinyas ba na, gaganyan ba na, Parang tropa. oo. Tapos nung pagputok, tumambling sila doon. Doon sa Kaninong galing ang unang putok? atin na. Sa atin yung unang putok, unang bore, sa atin yun. Gunner ka agad? Oo. Isa yung naging, kaya sabi ko, ito yung maganda rin na nangyari sa ba, yung ganung encounter na hindi tayo nadihado. Kumbaga, prepare. Oo, tayo naka-prepare. Ngayon is, doon na, bulyong fire. Hanggang sa, siyempre, hindi naman pag dyan sa parte ng Basilan, ang encounter dyan, oras. Oo. Hindi yung minuto lang na kagaya sa Imperia. So return fire din yung kalaban? Nagre-return fire sila, pero grabe rin yung putok nila, yung wag nila. So, siyempre kay lamang man tayo, medyo high ground ng konti kasi sabi ko nga, Pababa kayo. gradual pababa. Lugi sila ngayon. Tapos upin sila na upin. Kumbaga parang ginawa nating target prepare. Ngayon, ang nangyari, siyempre medyo alanganin na yung oras dahil walasing Mag-aga. Papadilim na. Oo, padilim na. Ginawa namin, assault na namin ang inassault. Inassault na namin ang inassault. Bago nyo inassault first, mga ilang minutes muna ang putukan na nagulat? Siguro, abot pa siguro mga 30 minutes? Oo, kasi, yung palitan ng putok? Oo, kasi lumalaban sila kasi marami. Yung mga putok nila, may mga 2-3 din sila, may mga 2. Meron din, kumpleto sila. Kumpleto yung mga gamit nila, mga higher power din yung mga putok nila. Tapos nung i-assault na namin, doon na namin, daan na namin yung mga mga patay na kalaban. Tapos, siyempre, Nung medyo kumalma na after mga 30 minutes, doon ka na nag-desisyon na i-assault na? yung medyo parang yung kalaban is mahina na yung Resistance? Yung putok nila doon, nag-decide na kami doon kasi siyempre may kabada ko sa kabila na officer tapos yung CEO. Siyempre sila rin yung yung command nila, di yun yung ginagawa natin. Bilang isang platoon sergeant, siyempre sundin natin. Ngayon, doon na kami nag-decide na i-assault na. Nung i-assault na namin,
hanggang sa nakuha na namin yung baril nila. Hanggang sa na-clear nyo. O hanggang sa maklear namin. Pero hindi pa namin talaga yung na-search hanggang sa dulo. Kasi madilim na nga eh. Kaya kung ano, nagsama kami ng assault, siyempre, platoon sergeant, kasama ng assault, yung leading, nahulog ako sa kanal, ay yung parang paksol. Ngayon, dahil medyo madilim-dilim na, di nadapa ko. Pagdapa ko, yung mga dahon ng niyog, hindi naman ganong masakit. May tumama sa ulo ko. Hindi ko napansin kung ano. Tumama sa ulo ko. Paghawak kong ganyan, baril pala. Tapos ngayon, ang ginawa ko, dun sa baril, nawakan ko, para natuwa ko, inisling ko. Tapos lumakas yung busis ko. Sabi ko, sige, forward, assault. Parang lalo akong tumapang. Pero habang nag-assault, pumuputok kayo? Oo, pumuputok. Volume pa rin, pumuputok. Tapos, yun na. Di, nung nasagad na namin sa may dulo, doon sa may unahan ng bahay, Oo. hindi na kayang may ngayon makapag-decide na Ipursot pa. ipursot pa kasi dilim na eh, Dilim na. madelikado na. Kaya nagpabukas na lang kami. Kasi yun man yung decision din ng battalion commander namin, alanganin na. Kaya doon na inupuan na namin yun. So doon na kayo. O kinamagahan, saka na namin na-search yung iba, nakuha yung mga baril. Pero talaga sila, naka-exit sila. Naka-exit sila. Pa malapit, mga 200 meters lang yun sa area ng mga MN. Ano yung nakuha nyo doon? Ang nakuha namin doon, isa, dalawa, 6 na baril. Tapos may tapos may atas mga infantry, mga baril na. Body count? Yung body count na nakuha namin doon bali na i-declare lang doon parang 5 lang kasi yung iba hinila nila eh. Nahila pa na lang. Oo, nahila. Kasi yung pagkaumaga na nung na-search namin, pag-search namin doon sa area, sinundan namin yung mga trackings nila pero tatad talaga ng dugo, yung alam mo yung Daanan. dahon ng niyog. Doon nila sinasakayan tapos hinihila para madulas yung paghila nila. Pero makikita mo talaga yung iba nga na parang nagbaho yung iba sa nagsuksok na hindi na na-recover. Hindi na nakuha, no? Pero ang pinagtataka lang namin doon is mga 200 meters lang dun sa bahay ay sa kampo ng MN kasi papunta yung tracking doon. Sabi nila wala pero papunta yung Papunta doon. mga dugo. Kaninong tao? Sinong commander mo? Kumalala mo? Ratulan mo. Radulan. Ratulan po natin. Kumusta ang tropa nun? Ang tropa no natin meron tayong wanted na tatlo. Tatlo. Hindi naman malala. Hindi naman. Yung isa, sa hita yung tama niya. Sa hita yung tama niya, yung isa sa paa. Pero daliri lang. Isa di Tagumpay, tapos isa di Bacalanggo, tapos isa di Piano. Yun yung mga nawanid. Nawanid. Pero hindi naman siya delikado. Mild lang. Mild lang na yung tama. Yun yung naging experience namin doon sa Buwansa na encounter namin 2015 ng July na kumbaga isa yun sa pinakang maganda rin namin na encounter na kumbaga hindi ko rin malimutan na may pagmamalaki ko na kumbaga iba yung nakakalabang tayo sa hindi yung sigurado ba na hindi yung banat tayo ng banat na alam mong alanganin papasukin mo. Pero sabi nga, bihira lang mangyari yung gano'n na yung tropa yung nasa prepare at nakakita na napaghandaan sila ba na kumbaga parang nag-intay na lang tayo na sila yung papasok. Parang gano'n, parang sinecure mo yung isang lugar na intay mo na lang pumasok yung kalaban para i-engage mo. Ano yung parang kumbaga mga lesson learned or masasabi mo sa pangyayari na yun? Masasabi ko rin sa pangyayari na yun na maging lesson learned doon. Number one, yung dapat kung sakali na halimbawa ang area ay hulo o either basilan tapos maraming kalaban o kahit saang lugar man yan basta mataas yung trek na positive na marami talagang kalaban, dapat is hindi masyadong magpapagabi na dapat mga 3 to 4
dapat yung harbor site mo yan, meron ka ng, kung mayroon ka ng napupusuan na kung saan ka mag-harbor. Kasi ilang beses na rin na nangyari yan sa amin na yung kahit sa sobrang paghahabol na gusto maka-score, Oh. minsan kahit gabi naglalakad, ang problema doon yung instead na mapaganda yung score mo, hindi, kasi ikaw pa yung mawawandiran. Ngayon, pag nawandidan ka, ang problema ngayon yung pag-ibak. Bakit? O, kasi gabi na. O, yung pag-ibak, yung, siyempre, kung paano kung emergency, paano mo bababa ng kabre yan? Pangalawa, yung area, paano kung malayo yan sa kalsada? So, napakahirap. O, yun talaga yung mahirap doon. Kasi na-experience ko yan, na-encounter din kami gabi, ganun din yung pangyari, na wanted ako, kami lahat, kung wanted, isucho. Yung namatay si Lititi. Ngayon, dahil gabi na, kami mga wanted, naglalakad, pabutang kalsada. Kaya mang pilit, mo rin yung sarili. Yung iba, usong-usong. So, yun yung ano talaga, no? Yan yung dapat din talaga, no? Sa mga Dapat hindi yung gabi na maglalakad pa. Kasi ba sa experience ko rin na ilang beses na rin nangyari sa amin, gabi na rin nag-operate, ay gabi na rin naglalakad pa. Oh. Kung saan kami abutan, nakakuha ng high ground, doon na lang kami umupo, doon na lang kami nagpaliwanag, doon na natulog, naglagay lang ng gwardiya, all around security. So, pagka umaga, nabulaga kami, katabi lang namin yung kabusayap. Pero kung araw pa sana yon, di at least may laban ng tropa doon. Ay, paano ngayon kung yung pinistuhan namin kasi magkatabi lang na ganyan Magkadikit lang kayo? O magkadikit lang. Ay, paano kung umabanti pa kami doon? Ay, dati na sila nakapusto, di yaya yan tropa. Ubos kayo doon? Oo. Kaya, dapat, isa rin yan sa kuan ba, yung hindi tayo yung masyadong agresibo na sabihin na kahit gabi na Maglalakad pa rin, no? Kasi, Ano pa yung ang mission namin doon is may info rin sa amin na may andun nga yung mga andun din yung kalaban si Radulan Tyron din yun. siya pa rin? O siya pa rin ngayon ang nagdala rin sa amin noon Sir Bukyo din. So ang nangyari noon na kumbaga parang masakit din sa akin kasi classmate yung namatay. Tapos yung isa tao ko rin yung junior kumbaga yung kalaban kasi ang In-advise na yun si Lit Detalya. Yun yung namatay. May namatay din sa inyo? Oo, namatay. Si Lit Detalya. May wounded ka, may namatay pa. Oo, marami yung wounded. Tapos, ang sabi kasi ng battalion commander, Buk, i-recover mo ron si Alimos. Dala ka ng tao. Ngayon, nung i-recover ako doon, tama lang ako dinala doon sa likod.